What's up, KG? Nandito na naman tayo at nagbabalik para sa isang malupit na update sa mundo ng NFT. At ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga games under Ronin Network, ang Chicken Saga. Alamin natin at bibigyan ng reaksyon ang game na ito. Babasahin natin ang white paper para mas maintindihan natin ang mga plano ng mga developer ng Chicken Saga at i-rate natin ito overall sa naging experience ko sa pagsubaybay ko sa laro na ito. May something sa game na ito na ikaka-proud natin bilang Pilipino. Let's go! So, nandito tayo ngayon sa Chicken Saga, official Twitter account nila or X account nila, no? So, dito yung mga gustong mag-follow, so search nyo lang sa X Chicken Saga or @PlayChickenSaga, no? So, isa tong Web3 cockfighting game under Ronin Network, no? Kagaya ng Axie Infinity, no? So ito yung napili nilang blockchain para gamitin sa kanilang game. So pupunta tayo dun sa kanilang white paper para makita natin kung ano yung plano nila. So punta tayo sa kanilang website. White paper. So ito yung website nila. So ito, white paper. Okay, Chicken Saga, intro. Basahin muna natin. Welcome to Chicken Saga, a blockchain game that merged the excitement of traditional cockfighting with the innovation of Web3. In Chicken Saga, players can collect, breed, battle, and trade digital roosters. Real-life cockfighting is harmful and unnecessary, causing animal suffering for sport. Chicken Saga offers a humane alternative, channeling the competitive spirit of cockfighting into digital, cruelty-free game that preserves the thrill without harming any chicken. Save chicken lives. Play Chicken Saga. Ayan. So, ang ganda ng kanilang intro, no? Ang adikain nila dito para ma-save yung mga manok na inilalaban sa sabong. Kasi syempre hindi naman lingid sa kaalaman natin, no? Sikat na sikat talaga ang sabong dito sa Pilipinas. So masasabi natin na talagang yung buhay ng mga manok is talagang isa sa mga reason kung bakit nila ginawa itong game na ito, no? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas na napakainit ng issue ng sabong, no? Malay mo nyo, dito natin makita si Atong, no? Baka dito na siya nag-invest. Malalaman natin dito pag mga derby, yung mga manok niya, di ba? So, sabi nga, save chicken lives, play Chicken Saga. Yan. Okay, disclaimer muna. Please note that everything outlined here is not final and may be subject to change. We are committed to transparency and will keep the community informed of any updates or adjustment. Okay, so bakit ba natin siya kailangan? Chicken Saga is inspired by cultural significance of cockfighting in various regions. Reimagined through a modern, eco-friendly, and strategic lens, our goal is to provide an immersive experience where players can explore unique gameplay mechanics, including NFT ownership, breeding, and combat. Ayan. So dito pinakita nila Philippines, so ang tawag dito sa atin yan ay sabong. Indonesia, sabong ayam. Vietnam, daga o daga. Ko alam kung paano i-pronounce to no? Pero yung daga sa amin kasi ano yan yung di ko alam na nagsasabong din pala yung mga daga sa kanila. Sabi sa Thailand, yung mga kayo na lang bahala dyan sa Thailand kung anong ibig sabihin niya, no? Ayan, so cockfighting has a long history from Southeast Asia, ancient Greece, Rome, and Europe, and Latin America. Pero ako sa history, para sa pagkakaalam ko, ang nagpakilala ng sabong sa atin ay yung mga Espanyol. Sinakop tayo. Talagang hiram na libangan yan pinahiram sa atin ng mga Espanyol. So, ayun, no, brief history ang pinakita nila dito. Pinapaliwanag nila. The good news, we can pivot this tradition towards something better.
Chicken Sada example of how we can bring the spirit and strategic excitement of cockfighting into digital space where no animals are harmed. Through Web3 technology, players can now care for, breed, and battle their virtual chickens while preserving the cultural essence without cruelty. So, yun. So, parang nafe-feel ko na parang animal lover siguro itong mga developer na ito. No? So, tingnan pa natin. Mas makikilala pa natin sila. Chicken Collection. Welcome to the heart of Chicken Saga where each chicken plays a vital role in the ecosystem. So, yung Chicken Saga NFT chickens, fully integrated daw siya sa laro. Core asset. So, siya yung gagamitin mo sa gameplay, sa pagpo-progress, sa mga strategy na pwede mong gawin. Each chicken type has distinct role and offers a unique in-game benefit, ensuring they remain essential to the respective function into the ecosystem. Ayan. So, ito yung sample nila ng manok. Chicken NFT collection. So, may dalawa. Genesis Chicken Collection at saka yung Chicken Saga Chicken Collection. No? Actually, konting trivia lang. No? So, ang original kasi talaga niya na pangalan na ito, kita ko kasi, is Sabong Saga noon, last year. So, para ma-introduce sa world market, no? So, pinalitan nila Chicken Saga. Siguro masyadong issue yung sabong or hindi naman talaga siya magandang tunog kasi parang siyempre sugal yan eh. Pag sinabing sabong is sugal yan. No? So, pinalitan nila ng Chicken Saga. No? Which is magandang move naman sa mga developers. No? Pinangalan nila yung binago nila yung pangalan from Sabong Saga to Chicken Saga. Naabutan ko kasi dito is Sabong Saga. Okay. So, about ordinary chicken, yan. Nakukuha daw siya through breeding. Kahit Genesis or Legacy or ordinary chicken, yung magiging anak daw nila is ordinary chicken pa rin. Ang primary advantage ng progression ay yung mga ordinary chickens as 280 innate points. While yung Genesis at saka Legacy Chicken daw ay 240 innate points lang din. So, innate points mamaya may papaliwanag naman dito sa white paper kung para saan yung innate points. Pero in summary, no, yun yung total points ng combination ng attack, defense, speed, attack, defense, saka speed ng manok. No? So, dito daw is nagtototal daw yung mga ordinary chickens ng 280 at sa mga Genesis tsaka Legacy ay 240. Bakit kaya? Kasi merong magandang advantage kasi yung pagkakaroon ng Genesis at tsaka Legacy chicken kaysa dun sa ordinary. Mamaya, makikita natin. So, ayan, chicken type. So, kung bumili ka ng Genesis chicken, so meron lamang yan 2,222 na piraso ng mga manok. No, sa Legacy naman is 8,888, no? So, open supply siya. Yung mga ordinary chicken. So, ibig sabihin, unlimited kahit mag-breed ka na mag-breed mo, walang problema. Ito yung advantage. Pag meron kang chicken, meron kang Genesis chicken, immortal yung manok mo. Anong ibig sabihin ng immortal? Ibig sabihin yun, hindi siya namamatay. Anong ibig sabihin ng hindi namamatay? Ibig sabihin, yung mga manok na ginagamit dito, namamatay siya. Ang galing, di ba? So, ibig sabihin, makokontrol pa rin yung population ng chicken, which is, yun yung naging problema sa Axie, di ba? Nag-oversupply ang mga Axies hanggang sa hanggang ngayon is 12 million na yung dami ng mga Axie. Kaya talagang, bumagsak yung presyo. Kasi, syempre, basic naman yan na economics eh. So, kapag konti yung supply, same yung demand, no, tumataas ang presyo. Pero once na maraming supply, pero same yung demand, bumabagsak yung presyo. No? So, dito, meron silang tinatawag na burning mechanism para makontrol yung dami ng mga manok. So, dito, ginagawa nila is namamatay yung mga legacy or ordinary chicken. Pero yung Genesis is immortal siya. Yun nga lang, limited siya. So, talagang mas mataas yung presyo ng mga Genesis chicken kaysa sa ibang mga manok.
Tapos base feather generation, ayun, once na meron kasi silang sistema dito na parang hihimasin mo yung manok mo, so makakapag-produce na ng mga feathers. Yung mga feathers mamaya, makikita natin kung para saan. Legendary part chance, 6.9%. Innate points, yan nga, 240 kanina. Battle reward multiplier, wala. So, 6x naman yung sa dalawa. Sabihin, once na nanalo yung Genesis Chickens, although hindi siya namamatay, wala siyang multiplier sa mga rewards. Di kagaya ng Legacy at saka Ordinary. Okay? Tapos sa Ninuno system naman, no, mamaya i-discuss din natin yan about yan sa mga breeding, yung mga gustong mag-breed ng manok. Tapos sabong royal participant, ayan. Next tayo. So yun nga, Genesis Chicken, meron siyang 2,222 exclusive chicken. Banggit na natin yan kanina. So, mint details. So, tapos na itong minting kasi yung pre-sale team tsaka whitelist. No? Gusto ko mag-mint niyan. Nung mag-mint na ako kasi qualified ako sa unong whitelist eh. Nung imimint ko na halos isang segundo lang, ubos na kagad yung mga manok. Grabe. Sobrang demand na demand niya noon. Yung unang labas niya, talagang ang ganda ng start. No? Daily feather generation, ayun nga, yung 15. At pagka meron kang legendary chicken, no, may 105 feathers. 2 times legendary, 55. 1 legendary, 25. Pag wala is 15 feathers. So, meron tayong Genesis chicken, no? Or ano lang yun sa akin, yung legendary chicken lang, yung walang multiplier. No, 15 feathers lang yun sa akin. Ito kasi ibig sabihin nito is may legendary part. May isang legendary part, so 25 feathers yun. Pag may tatlong legendary part, so may 105 feathers ka. Ayun siya. Ayan, yung immortality, yun nga yung binabanggit ko sa inyo kanina, yun naman na in-explain din dito, no? No, hindi siya namamatay. No? Tapos, paano mo malalaman na mamamatay yung manok mo? Yung tinatawag nila na ito, yung takip silim. Sa isang laro kasi, once na nag-start na yung laro, may takip silim. Ngayon, makikita mo yung health bar ng manok mo is parang nag-glow siya. Tapos, kapag natalo ka doon, may chance na madedo yung manok mo. Ayan. Pero yung mga Genesis kasi, may naapektuhan din sila ng takip silim. Pero sa kanila naman is hindi lang sila makakagalaw, hindi lang sila makakabattle. Ito nakalagay, no? They can't perform any ecosystem function. They can't be rubbed for feathers. They still count daily heal allocation. Mamaya, dadaanan natin yan. Every consecutive paint extends the recovery time for Genesis Chicken. No? So, pag the more na nafe-faint siya or napapagod or hinihimatay, no? So, mas hindi lang siya nagagamit pero once na okay na ulit siya, so magagamit mo na ulit siya para do sa laban. So, pagdating talaga sa sa pagbili ng Genesis or kung bibili ka ng Genesis is mas okay. Kasi hindi siya namamatay. Nga lang, syempre, mas pataas yung innate points ng mga ordinary, so pwede ka pa rin matalo. No? Yun nga lang, hindi ka nga namamatay, pero lagi ka naman talo. Diba? Next tayo. Genesis chickens are the pinnacle of exclusivity and influence in Chicken Saga. Owning one means securing one of a kind collectible that sets you apart from the rest of the flock. No? Actually, kaya ako bumili nito, isa lang naman yung binili kong Genesis chicken, no? Ang tawag nga nila doon is forever chicken mo na. No? So, wala naman akong planong ibenta yon or kung ano man. So, okay na sa akin na meron akong forever chicken, no? Siguro mabubulok na yun doon sa wallet ko. Wala lang, mahilig lang talaga ako mangolekta ng mga NFTs. X. Ayan, so Legacy Collection, 8,888 chickens naman ito. No? So, ito naman mga chickens na to ay hindi sila mga immortal. No? Pero ito, yung nagkaroon ng mint cost, no? Nagkaroon ng minting nun. No?
So, kailangan mo ng mga feathers and cocks. Sabagay, tapos na naman to, no? Next na natin ito. Ayan. Kasi ito yung mga location lang naman to sa mint. Tapos na naman yung minting. Oo. Kaya skip na natin to. Ayan siya. Public mint niya is nung March 1 pa. No? March 1. Ba't walang year? Pero tapos na to. 2025 pa to eh. No? Wala na to. Tapos, Feather Generation. Ayan, sa Feather Generation, pagka meron ka lang Legacy Chicken, 3 feathers, hanggang sa may 3 kang Legendary part, meron kang 93 feathers. Ayan. Legacy, the Genesis had stood unchanged since the dawn of creation, their forms untouched by time, but suddenly their sacred plums slipped from their bodies scattered like golden leaves in the wind. So, ibig sabihin, yung mga Legacy Chicken pala is galing sa mga Genesis Chicken. Galing, no? May kwento siya eh. Okay. So, Legendary Chickens. Legendary traits will be featured in Chicken Saga, adding an exciting layer of minting process. Each chicken will have 6 body parts and each part has a chance to roll a legendary during minting. Okay. So, ito yung example, no? These legend traits will be inspired by mythological birds from Southeast Asia such as the Philippines, Ibong Adarna, Indonesia, Garuda, Vietnam, Chimlak as a tribute to Ronin's most active user base. No? So, ayan, ito yung itsura ng Ibong Adarna. Galing, no? Ang ganda, no? Mahal yan. Kasi 1:1 yan eh. Nag-iisa lang ang taong may ganyang hawak ng ano. Ganda niya, no? So, sana makasayang. Hindi ako nakamit dati. May chance sana ako makakuha nito. Ayan. So, Genesis Chicken have 6.9 chance per part to roll as legendary. Ayan nga. Okay. So, nangyari na kasi ito eh. Na-mint na ito, no? So, skip na lang natin to. Kasi ito yung panahon na minimint pa yung mga manok. Ngayon kasi is available na sila mabilis sa market. Ayan. In Chicken Saga, each chicken comes with unique traits. Ayan. Stats and instinct that define its fighting style. Whether you're looking for a heavy striker, resilient tank, or a balanced champion, it's all about finding the right chicken that matches your strategy and preference. Next tayo. Okay, battle stats. Each chicken combat potential is shaped by its battle stats, which are directly influenced by its body part. Understanding how each stat works will help you choose the perfect fighter for your playstyle. Ayan, so tingnan natin. Base attribute, so may HP, yung buhay ng iyong manok. Tapos sunod is yung may speed, gaano kabilis siyang atake, attack, defense, okay? No? Sa secondary attribute naman is cockroach, no? Influenced by comb, yung comb is yung ulo, no? Sa parts niya, yung parts ng manok. Evasion, influenced naman by tail, reduce the likelihood of being hit. Ferocity, influenced by eyes, so critical hit damage naman ito, no? So, bawat part ng manok mo is may kanya-kanyang attribute or mga kakaibang attribute para dun sa iba't ibang parts. Okay, stat penalties to prevent overpowered chicken. Each body part with stat penalties. Ito yung maganda rito, no? So, kahit makuha mo yung pinakamagagandang stats, meron siyang penalty dun sa ibang part, no? Kunyari, ang pinakamadaling intindihin, kunyari sa body. Sa body, mas mataas yung HP mo. Pero, ang penalty nun, bababa yung speed mo at bababa yung evasion mo. Gets ba? Okay, isa pa. Sa fit naman. Sa fit naman is mabilis ka kumilos. Pero, ang penalty nun, bababang HP mo at mababa yung cockroach mo. So, mabilis ka lang pero hindi parang hindi nakiki-critical. Diba, ang cockroach is para sa critical hit. Ganun siya. No? So, kung gusto mo is-crit type na manok. So, hanap ka ng comb tapos cockroach yung mo, mabawasan naman yung defense mo at saka yung ferocity mo. So, ganun siya. Meron siyang magaling ka sa isang bagay pero medyo naglalakad dun sa ibang mga traits. Okay, traits and stats.
Each body part contributes to a chicken total stats. Traits within each part have different values affecting the overall performance of the chicken in unique ways. Okay, beak, increase attack but reduces defense and HP, ay ngayon kanina. So, ito yung mga part ng beak. Chimlock, Thunderbird, Adarna, yung mga legendary. So, comb, ayan, yung mga headgear niya, Adarna, Garuda, Minokawa, ang ganda ng Minokawa, no? Siguro pag meron kang Minokawa. Meron din buko si Sasuke, tsaka si Yugi, meron din Yugi. Ayan, no? O meron din palang Kuba, oh. Kano kaya pamasahe dyan? Tapos sa Ice, ayan, Garuda, Adarna, Tuko, Diwata, galing din eh. Atenista, angas, Lasalista, angas, Diyosa, Batak. Ito maganda, Batak, no? Paano kaya kung ganyan yung manok mo, laging Batak, no? Ano ang stat ng Batak? Pero si evasion, di ka makakailig, tsaka mabagal ka. Oo, kasi Batak ka eh. No? Batak ka eh. Kaya talagang di ka talaga makakaiwas talaga pag Batak ka. Yes, di ba? Tapos sa wings naman, ayan, Adarna, Garuda, Minokawa, Potsu. Tapos Helena, may chemical romance siya na. Tapos Aura. Okay. Sa tail naman, tingnan naman natin to. Simurgh, Antarjit, Rengoku, Abaniko. To, sa atin din to, Abaniko. Garuda. Ayan. Tapos sa feet, Alicanto Oro, Alicanto Plata, Thunderbird. Pala maganda, Thunderbird. Oh. Makopa, Zenki. Forma Zenki. Alam nyo ba yung Zenki? Napanood nyo ba yung Zenki? Para sa mga millennials yun ah. Ewan ko dun dito sa mga Gen Z kung alam nila yung Zenki, no? Astig yung Zenki, panoorin nyo yung Zenki. Yung lagi ko pinapanood yun nung bata ako. Zenki. Okay, next natin. Ito naman yung mga body na, no? Jordi, Wicked, Chamies, Bad Witch, Draken, Chibiday, Holtap, Emilia. Sample stat computation. Kunyari, ito daw yung chicken na to, no? So, meron siyang buakaw, ayun sa feet, buakaw, feet, wings, aura, tail, chimlock, eyes, pay ups, no? So, ito yung sample stats daw niya. Nasaan yung innate points? Wala pa ata. Ayun, 280. Ay, hindi pala. Health yun eh. Wala ang innate points, no? Ang total, ayun, the effect of innate points pala, hindi pa pala. Sa sunod pa pala. And instinct are not yet reflected in this table. This computed stats only about the base value. So, base value lang pala yun. Ayan, next natin is innate points. Each chicken is born with unique set of innate points that determines its natural aptitude in the 7 stats categories: HP, speed, attack, defense, coverage, evasion, and ferocity. Ayan, innate points for each chicken are influenced by their parents. Innate points with a range of 0 to 40 for each category. Ayan, the total IP across all categories for Genesis and Legacy chicken is capped at 240, ngayon kanina, and 280 para sa mga ordinary chicken. Ayan. Traits inspired by Vietnam's mythological bird, Chimlock. Ayan. Instinct system, no? Each chicken in chicken saga possess a unique instinct that affects its performance in battle by applying bonuses and drawbacks to its stats. Ayan. So, kung ang instinct daw nung sa'yo is aggressive, plus 10% damage, pero minus depth. Ang sa akin is bulwark. Pasan ba yung, alam ko may bulwark. So, plus 10 defense, minus 10 sa attack. Kaya pala ang hina ng attack nung sa akin. So, bulwark pala siya. Okay. Next natin, great points. No?
The grid points feature is still not finalized and it's subject to change. We will make sure to keep the community informed to any updates. Total grid points available. Hindi ko pa to nakita sa mismong laro. Siguro ipa-follow na nila to. No? Yung grid points na to. First 100 GPs, full boost. So, ibig sabihin parang madadagdagan yung stats, no? Ng mga manok mo. Siguro may mga requirements din yun para kung paano mo siya mapapalakas pa. Gameplay overview, Chicken Saga gameplay features an auto battler system where players can use ERC1155 battle items to leverage their chicken stat and instinct for an edge. Each match is played in a best of 3 round format. Players must carefully utilize all stats adapting to opponent's strengths and weaknesses. Ayan. So ito yung takip silim na metagame loop. Ayan, metagame loop that rewards player for engaging in various activities such as battling, breeding, crafting, and resource management. At the core of its loop is the chicken, which can be used in multiple ways depending on your playstyle. Ayan, so ito yung Sabong Saga mega game loop. So, magbi-breed ka, tapos magkakaroon ka ng egg. Pwede mong iparenta or delegate pagkatapos mo i-hatch. Pwede mo naman yung chicken mo is pa-battle mo, no? Or pagkatapos nun is pwede mo rin siya pakainin, feed, i-equipan mo ng mga items, shards, or coin, papakain mo. So, punta ka na sa battle. Kung ikaw ay manalo, makita ka ng liwayway blessing. After ng liwayway blessing, yun, kuha ka ng kak. Yung kak kasi yun yung token ng ng Chicken Saga. Pero pag ikaw naman ay na-defeat, tatalo, so pwede kang mapunta sa takip silim. Kung ang manok mo naman ay ordinary or legacy chicken, mamamatay yung manok mo, tapos mababurn, so magiging crystal naman siya. At yung crystal kasi is nagagamit din yun dun sa pambili ng mga pagka-craft para makakuha ka ng mga items, no? So, umiikot siya. Ganun yung kanilang cycle. No? Game mechanics. Chicken Saga is built as an auto battler, yet its true depth lies in the preparation that takes place before each match. Success is determined not only by entering the arena but also by the strategies formed beforehand through feeding, equipping, decision-making, the shape of every outcome. No? So, ito yung itsura nung pag maglalaban na kayo. Ayan. So, sa battle items, may mga battle items din kasi. Basahin natin yung note. We are still early in the development of battle items and many aspects are still subject to change as we refine the system. Additional battle items may also be introduced in the future updates. Ayan. So, magka-craft ka. Yung requirement is $10 worth of cock plus 25 shard plus 50 feathers. Ayan. Kapag premium naman is mas mahal siya, 250 plus 5 shiny shards at 1 legendary feather. Ayan. So, ito yung mga items, no? So, may iba't iba rin silang mga skill, iba't iba silang additional stats, meron silang makakaibang effects. Next is battle item selection process. Before each battle, you'll go through a quick setup phase to equip your chicken with items. Siguro maganda, sa next na video natin, papakita natin kung paano ilaro siya laruin, no? Para mas maintindihan natin. Next tayo. So, ito yun yung mga items, no? Yan, Dracula, Titari. Kunyari, ninikwipan mo yung ng Eye of the Tiger. Yung manok mo. Reduce evasion by 10%. Increase ferocity by triple the amount. Reduce. Ayan, no? May additional stats siya. Alin ba dito yung madaling intindihin? Hanap tayo. Ayun, yung Dracula's Teeth. Heal 25% of damage dealt. Ayan. So, kung 100 yung damage mo, may 25 health ka. Ayan. So, iba't iba. Depende sa manok mo. Siyempre, kung gusto mo yung may heal 25%, dapat malakas yung attack mo para mas malaki yung lifesteal mo. No? So, dapat ganun yung mangyayari sa'yo. Pero, dahil mabilis ka, malakas yung damage mo, dapat mabilis ka nung matake nga lang. Ang problema, malambot ka.
So, once that inatake ka, so magkaka-damage ka. Malaki yung damage sa'yo kasi syempre mababa yung buhay mo, mababa yung defense mo, no? Pero dahil meron kang heal na nagla-lifesteal ka, so nako-compensate iyon. No, yun kasi yung ginawa ko na dun kasi ako nagbase. So, yung manok ko kasi is mataas siya sa attack at saka sa speed. No? Yung pala, is dahil bulwark siya, is nabawasan yung attack niya, pero may increase pala siya sa defense. Nga lang, mababa yung defense ng manok ko, kaya sayang lang din kasi kunyari kung defense ko is 10, ang dagdag lang nun is kung 10% is 1 lang. No? Okay, next tayo. Feeding cookies. The chicken feeding system allow players to enhance their chicken with temporary stat bonuses. So, meron kasing iba't ibang mga cookies din, no? For different cookie types per chicken, no? Ngayon, pwede mo lang siyang pakainin ng isang beses sa loob ng sa loob ng sa loob ng isang araw. Each cookie type grants its bonus stats only once. Okay. Bonus stats from cookies last 12 hours lang pala siya. No? Ultimate cookies grants random stats which block the same stat type from being fed again. Use them first, plan accordingly. So, mga cookies is may additional stats siya, health points or kung ano man. No? So, energy system, no? Dito naman pinapakita lang dito na once na mas marami kang manok, meron kang 5 na manok, is meron kang 5 free heal. Kasi nangyayari dito, once na lumaban na yung manok mo at nanalo man o natalo, bababa yung health mo. So, kailangan yun mag-recharge. Siguro mga 1 hour or 2 hours bago ulit ma-full yung energy ng manok. Pero dahil meron kang free heal, so isang click mo lang dun sa free heal kung meron kang 5 manok, so may free heal ka na 5, no? So, madadagdagan yung yung energy mo, so pwede ka na ulit lumaban ng tuloy-tuloy. Hindi mo na kailangan antayin yung cooldown para makapagpahinga yung manok. Okay? So, heal prices, yan. Meron din na prices naman siya about sa kunyari, wala ka namang masyadong, naubos mo na yung mga manok mo, meron kang 20 na manok, tapos may 15 heals. Meron kang 15 na manok, tapos may 20 heals ka, naubos mo na, naghahabol ka kunyari sa leaderboard or talagang nabitin ka sa laro, may ginagrind kang item, no? So, ito, pwede kang bumili nito para ma-heal yung mga manok mo. Next natin, natural regeneration. Ayan nga, per minute, ordinary chicken, Genesis, 1% per minute. Yun nga sinabi ko kanina, 1 hour or 2 hours yan. Heal more, battle more, faint mechanics, sa Genesis naman to. No? So, na-discuss na natin to kanina. Death mechanics sa legendary, so base yan is 6% na pwedeng ma-deads yung iyong manok. No? Tapos, quitting or refreshing the page after this message appears does not affect the outcome of the battle. So, baka mamaya pagka nakita nyo na nagtakip ceiling tapos na deads yung manok ninyo, is-refresh nyo lang. Kasi browser game siya eh. Ayun pala hindi ko pa nasabi. Browser game pa lang siya. Wala pa siyang application. So, once na nilaro mo talaga siya is, pwede mo siyang i-refresh. Pero kahit i-refresh mo siya is, ganun pa rin. So, naka-faint or na-deads na talaga yung manok mo. No? Yan, takip ceiling mercy protects chicken from being punished during their early battle at the start of each season. Under this, chicken will not be burned by takip ceiling for their first 20 matches. Okay. So, may pag naka 20 matches pala is hindi mamamatay yung iyong mga manok. This applies to both ordinary and legacy, allowing players to test experience them freely without fear of loss. Okay, okay. Sige. Ngayon ko lang ito nalaman, no? Na after 20 matches pala, no? Okay siya. The chicken affection system, ayun nga, affection bar, no? So, dapat inalagaan nyo yung mga manok, nirarab nyo siya, pinapakain nyo ng mga cookies, no? Chickens can now express their emotion, no? Stress to loyal. So, kapag loyal sa'yo, no? 90 to 100. Pag happy lang is 60-89. Neutral, 40-59. Moody,
Tapos stress, 0 to 10. Crystal multiplier, instinct affection, loyal, stress, okay. Complete instinct affection table. So, ano to? Aggressive, plus 10 attack. Tapos pag loyal, plus 10 attack ulit. Pag stress, minus 10 attack. So, kapag stress na yung iyong manok, di mo man lang pinapakain dahil Genesis yun. Tapos, laban lang ng laban. So, may minus pala sa mga stats yun. Okay. So, yung sa akin kasi is stress na stress na yun eh. Kasi parang 2 beses ko lang ata napakain yun. So, minus 10 defense na rin pala yun. Sa bagay, hindi naman siya masyadong apektado dun sa stat ko kasi nga yung stat ng aking manok is mababa talaga yung defense. So, kaya pala papel na lang yung manok ko na yun. Kawawa naman. Cookie preference, ayan. So, kung ikaw, ito, meron din pala silang, pagka nagustuhan nila yung kanilang mga cookies, so may mga additional stat din, no? Pag di naman nila nagustuhan, may minus 5 naman. Grabe naman. At sila naman ang mga manok na to. Affection decay, no? So, minus 1.5 hours per hour naman ang nababawas. Yung relationship mo sa iyong manok, kung kawawa naman yung manok mo. So, kailangan is pakakainin at inyong hihimasin ang inyong mga manok. Okay? Battle fatigue. Ayan, battle fatigue. Racing affection. Ayun nga, feed cookies, ultimate cookie wrap, ambrosia. Yung ambrosia is parang depends na rin siya sa takip silim para hindi ma-dead yung iyong manok. Yung heals naman, paid and subscription. Ayan. Ayan, so ang game reward, no? Once na kada laro is pwede ka makakuha ng normal corn or shard, shiny corns. Ayan. Yan yung mga pwede mo makuha. Siyempre, mas tumataas yung MMR, mas marami yung mga corn na makukuha mo. Yung mga corn kasi ginagamit din yan pang craft ng mga cookies. No? Para pang feed doon sa yung mga manok. Ayan. So, sa takip silim naman, once na deads ang iyong manok or na deads ka or na natalo mo yung isang manok na nakatakip silim, no, magkakaroon ka ng red crystal tsaka blue crystal. Ayan. Sa leaderboard reward, no, so yan, yung price ng sa pack, yung official, yung token ng Chicken Saga. So, yun yung mga rewards. Cosmetic rewards, ayan, no. So, sa top 100 chicken from leaderboard, makakakuha ng gift box, no. So, once na nakapasok ko sa leaderboard, may mga cosmetic rewards din matatanggap. Next is feathers. Yan. So, sa 24 hours, kailangan mong i-rub yung iyong mga manok. Ako kasi ang nasanay na ako na once na 8 o'clock is nirarab ko na yung mga manok ko. No? So, meron ako laging 15 feathers kada araw. No? Yung mga feathers pala, cookies, yung mga nakukuha mo, is pwede mo naman yun ibenta sa market. No? So, depende sa'yo kung magkano mo yung binibenta. Pero sa ngayon is mababa ata ang presyo, hindi pa ako nakapag-check eh. No? So, yun, pwede mo ibenta rin yun. Pati itong feathers, pwede mo siyang ibenta sa market. Ayan, yung feather generation. Ayan. Okay, drop rate. Okay. Ang drop rate, yung drop rate is yung legendary feathers, no? So, makakuha ka ng ganun. So, pag mas mataas yung rarity mo, mas malaki yung chance na makakuha ka ng legendary feathers. Siyempre, mas mahal yung legendary feathers, no? Kaysa dun sa mga normal na feather lang. Okay. Crafting. So, sa crafting, ayan, no? Sabi ko nga sa inyo, dito is kinakraft rin pati yung cookies, so kakainin ng manok mo, yung mga weapons na gagamitin ng mga manok mo, ambrosia, ayan. Basahin natin ambrosia. A divine treat said to be crafted by celestial chicken of the eternal roost. It is whispered that a single drop can hold the march of time, granting chickens a fleeting taste of eternal life. So, yun nga, pag ginamit mo yung ambrosia sa mga legendary, sa mga
legacy chicken at saka ordinary chicken, no? Magagrant siya ng immortality for 24 hours. Ito naman, sa Genesis naman, pag ginamit mo, hindi siya mahihimatay sa loob ng 24 hours. So, yan, may battle items. So, may crafting din ng battle items. Ha? Breeding items, meron din crafting, no? So, yung mga item na makukuha, yung mga feathers, diba? So, kailangan is yung mga shirts kasi makukuha mo rin naman yan sa laro, no? Pag nanalo or natatalo ka, meron ka nakukuha mga rewards. So, ipunin mo lang yon. Then, yan. Magagamit mo na sila for breeding. No? Pati sa mga breeding, may mga items din para makapag-breed ka. I-discuss din yun dito mamaya. Ito yan, next, sa breeding. So, wala daw, unlimited breeding daw ito. So, kahit ilang manok daw ang i-breed mo, walang problema. So, breeding state, you can engage in breeding, enter a breeding state. Ibig sabihin, hindi mo siya magagamit. Hindi mo siya pwedeng panlaban once na nakapag-breed ka sa kanya. So, may cooldown din yun. Tapos, dynamic breeding cost, may cost, yung breeding. So, ang kailangan mo dun daw is cock and feathers. So, naka-USD value siya to maintain economic balance. Okay. So, sa breeding state, once a chicken undergoes the breeding process, it will enter breeding state. Ayan nga, sabi ko kanina. So, kung 7 plus breed count ka na, so 5 days ang iyong breeding state, no? So matagal-tagal ka na ulit bago makapag-breed. So maganda pala siya pag dalawa yung Genesis chicken mo, no? Breed ka lang ng breed, no? Isa lang kasi breeding isa lang kasi ang Genesis ko, no? Napapaisip tuloy akong mag-breed. No? Ayan. Tapos breeding cost. So ayan yung breeding cost niya is $2. Ay, kapag pala marami ka na ring na-breed, pag 7 plus na is $20 na rin pala ang isang manok. Tapos ang feathers, kailangan mo is 20 na lang. Gastos din pala, no? Pagdating po sa 7 count pataas. Pag 7 na, $80, no? Grabe naman yan. Tapos ordinary chicken lang naman yung makukuha. Pero ewan natin, no? Siguro baka magbago rin itong breeding cost na ito. Kasi naka-dollar siya, no? Naka-fix talaga, naka-tied up talaga sa dollars yung breeding cost. The total breeding cost will be combined cost of both chickens involved in the breeding. Egg hatching, 7 days daw bago mapisa. Genetic inheritance, each chicken in chicken saga is composed of 7 distinct body parts. Each carries an inherent. Ayun, so yun na ipapamana daw. So, once ang dominant trait is 75% chance of being inherited, no? So, ayun. Instinct inheritance, no? Pati instinct na mamana din, yung ugali ng mga magulang, no? Bagay, gano'n naman talaga dapat, no? Okay. Innate points, no? Plus 10. Kapag siyempre, kung parehas 240 yung iyong mga manok, so pwede maging 250 yung mga anak mo. So, kung hanggang 280, tama ba, yung innate point, so maraming breed. So, makakapag-create ka ng perfect innate points na 280 na manok na ordinary chicken, no? Natin, ayan, ito yung sample pala. Yan. So, ang naging anak nila ay 43. So, nag-cap ng 40. No? Depends. Kasi hanggang 40 lang ang cap eh. Opsing total IP is 125. So, mas mahina siya kaysa sa mga parents niya. Ayun, kasi ang total IP ng parents 1 tsaka 2 is 130, 140. So, ito is 125 lang. So, may risk talaga siya. So, it's a gamble. Sugal talaga siya pag sa nag-breed ka. Kung lalakas ba o hihina yung mabibreed mong manok. Yan. Kasi ito naman yung mga item na pwede mong gamitin once na nag-breed ka. Okay. Next natin, delegation. So, pag sinabi kasing delegation, pwede mong ipahiram yung iyong mga manok parentahan sa ibang tao. Tapos sila yung maglalaro ng manok. Then, meron ka lang commission doon sa panalo man or doon pag nanalo yung
yung iyong manok, no? So, yun yung rental marketplace, yan. So, pwede kang parenta ng iyong mga manok. Ayan siya, ayan o. Kunyari, 0.5 RON per day, 6.9 RON, doon wala. Ayan o, 6.9, 0.1 RON per day, ayan. So, pwede ka magrenta ng manok. So, kung gusto mo mag-testing, so magkano lang ang RON ngayon? 9 pesos. So, parang nasa 5 piso lang ito, no? Nga lang siyempre, pag na-dead yung manok mo, kawawa naman yung may-ari. Choose your chicken, available chicken to list for rental or delegation. So, mili ka naman, rental terms, ayan, yung process. Tapos kung sino magra-rab, kung kanina mapupunta yung mga feathers, ayan. Nandito rin, nakasulat. So, kagaya nito, sa daily rab, pwedeng both mag-rab. Tapos, ang pwede maglaro, yung delegator. Yung nanghiram. Who can get heals, yung delegatee. Tapos, sino pwede magpakain? Yung delegator. Ayan. Daily rabs, both the delegator and delegatee will be able to perform daily rabs. Okay, pinaliwanag lang pala yung nasa taas. Yan, so sa share dyan, pwede ka palang mamili. Pag owner ka, you keep all daily rewards. Pag renter ka, keeps all daily rewards. Very attractive to re-enter. O, tama naman. High rental demand. Consideration, no daily rab rewards earning for you. Ito naman sa shared. Split daily rab reward between you and the renter. Balance incentive, attractive to both parties. Requires daily rab amount configuration. Ayan. So, pwede mo palang kontrolin yung mga rewards. No? So, sa gameplay, ang galing din ito, no? Yung na to, no? Kasi, di ba sa Axie, meron tinatawag na scholar, tapos, makikipag-usap ka pa, kailangan pa ng tiwala. Pagtitiwala ka pa dun sa player mo na kailangan pero dito is hindi mo na kailangan nun kasi nasa system na siya mismo ng laro, no? So, parang siya, no? May sarili na siyang scholarship system dun sa loob ng laro niya. Galing din, di ba? Hindi ko pa na-try ito, yung parenta ng manok. Okay, gameplay, ayan. Game reward distribution, no? You keep all game rewards, crystal shard, corn, earned by the chicken. Kapag renter naman, keeps all game rewards. So, depende pala to. No, depende pala to. So, kung gusto mo lang is, ang advantage nyo, very attractive, high rental demand. So, yun. So, dito, kung renter ka naman, siyempre, kung ikaw yung owner at magpaparenta ka, tataasan mo na lang yung renta ng manok mo. Kasi sa kanya naman lahat makukuha sa kanya naman mapupunta yung mga crystal shard or coin. Pero once naman na ikaw naman yung owner, tapos gusto mo is, bababaan mo yung presyo ng manok para lang makapag-try yung mga tao na maglaro, no? So, ganun siya. No? Bagay, pwede naman mahati yung rewards. Nakalagay naman doon sa taas kanina. Yan, number of hills per chicken. Okay na tayo dyan. Delegation overview. Yan. Pag nagrenta ka, ayan. Delegation dashboard. Okay. Delegation guidelines. A chicken can only be rented one person at a time. Ayun. Importante yun. Dapat isang manok lang. Isang tao lang ang pwede manghiram. No? Kapag chicken under cooldown, cannot be listed. Delegatee, renters cannot breed with rented chickens. Ayun, hindi rin siya pwede pang breed. The owner cannot cancel or revoke an active rental. No, hindi mo pwedeng cancelin kung ikaw ang owner. So, kapag hindi nilaro yun, ewan ko na kung may magagamit mo pa rin, no? Kunyari, pinarentahan mo, tapos when you rent a chicken, it will remain unavailable for gameplay. Ayun na, sinagot na yung tanong ko. So, hindi pala Kung ikaw yung owner, hindi mo siya malalaro. So, once na hiniram yun, pero, siyempre, kumita ka na may bayad yung pagrenta sa'yo. Kaya, okay na rin. In the bulk list option, you can only delegate one chicken type at a time. Okay. Bulk and delegate. Okay. Delegate strengthens can use the chicken in all eligible battle modes. Okay. Win or lose.
Legacy ordinary chicken can still die. Game rewards, leaderboard rewards can be claimed by whoever holds the chicken, whether it's the delegator or the delegatee. Okay. Managers must ensure they undelegate their chickens promptly after the season end if they plan to claim the leaderboard rewards themselves or split the rewards, in which case they will have to claim them as a delegator and manually send the scholars or delegate share. So mga sa leaderboard rewards pala, hindi pala siya kasama doon sa system. So depende pa rin. No? So kung ako is magrerenta, ang pinakahabol ko lang talaga dito is yung mga item. So tapos yung mga item na makukuha ko, mabibili ko, no? So pwede ko siyang ibenta naman sa market. At once na nagkaroon ako ng sarili kong manok, nang kumita na ako doon sa mga narentahan kong mga ano, pwede na ako bumili ng sarili kong manok. Next natin is the Ninuno system. Ito, nakakatuwa rin itong Ninuno system. Dito kasi, no, i-summary ko na, no, ang Ninuno system kasi is once na nag-breed na maraming manok, yung mga nag-breed din doon sa baba, yari, pinaka third generation mo na, meron kang ano doon parang meron kang commission, no? Ayun, no? 10% shares distributed among all founding chickens, no? Galing, di ba? Parang networking siya, no? Galing pero kapag ano yung legacy chicken mo, yung mga magulang ng ano mo is once na dead siya, wala na. Wala ka ng commission. So, kung ikaw is, so pwede ka rin para magkaroon ng role dito as breeder lang, no? Breed ka na mag-breed hanggang sa kunyari, nakagawa ka ng maraming chickens, no? Tapos, yun ang ibebenta mo, then, magbi-breed ka ulit na magbi-breed. So, meron kang nakakukuha commission, no? Galing, parang networking nga siya, no? Ayan, so Sabong Real Chicken Saga automated Discord cockfighting bot, being engaging cockfight experience to the community, offering another exciting utility for the cock token. Ayan. Hindi ko pa ito na-testing, pero kasama ko sa Discord nila. Utility ko token, yung cock, yun nga, ang kanilang token ng Chicken Saga. Okay. Token allocation, ayan. So, dito makikita natin kung ilan yung supply. Meron lamang 1 billion. Tama ba? 1 billion nga na supply. No? So, ayan. So, ano bang gamit ng CAC? Legacy minting, breeding, gameplay integration, gacha boxes, cosmetic, on-chain naming, wrap a CAC for CAC. Community utilities, open to community-driven use cases. Okay. Development phase and timeline. So, 2025 pa to, no? Okay, next. Brainstorming idea, chicken trait and rarity, common traits, legendary, artwork for trade, testnet deployment of smart contracts, minting and reveal logic. Okay. Genesis Mint, okay. Ito na yung mga, ano na siya, yung mga naging summary na last 2025, yung mga na-achieve na nila. Yan yung ano, kaya completed na nakalagay. So, na-deliver na nila yan sa mga players. So, ongoing phase 4, full feature integration, economy loop completion. Ongoing pa pala to. So, aabangan natin ito. Okay. Next tayo. The team. Ito yung maganda. The team. This project is powered by all Filipino crew, bringing a mixed skills, creativity, and straight-up grit to the Web3 space. We're here to put the Philippines on the map with a project that's as authentic as it is ambitious. From the vision to the tech to the design, this team has got it covered, and we're just getting started. So, ito na. Ayan. So, sila yung mga developers ng puro manok din, no? So, sila yung developers ng Chicken Saga. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit something to be proud of itong project na ito, no? Although, syempre, meron ng mga, sa Pilipino ang gumawa, no? Pero, still, nakakatuwa dahil, merong mga ganitong klaseng developer na talagang sariling sa atin,
na which is nakakagawa sila ng ganito. Magandang paraan din kasi ito para ma-introduce yung crypto, NFT at saka yung blockchain sa mga Pilipino, no? Kaya ito talaga yung reason ko kung bakit din talaga ako nag-try dito, no? Wala akong inaasahan na tataas, bababa or kung ano man, no? Gusto ko lang magbigay ng suporta dito sa mga developer ng Chicken Saga, no? Ayan, so ayan sila Roy Q, Spinong, ayan, yung mga ex account nila, no? Follow nyo na lang sila doon sa kanilang mga ex account, no? Tapos si Exceeds, contributor, si Craig, tapos ito pa, yung senior advisor nila sa Sky Mavis, no? Sa Axis, si Post 2, no? Siya yung lagi ang daming manok niyan. Di ba ikaw si Atong, Lods? Pa ikaw si Atong, ha? Tatago ka pa, ha? Pauli ka na sa akin. Sayang yung bounty. No? Okay, so disclaimer lang. General disclaimer, no? Chicken Saga is a blockchain-based game created for entertainment purposes. The game, its asset, and related features are not designed as financial products. Ayan. Investment opportunities or securities. Participation in the game is voluntary and users should not consider it a guarantee or financial return. Dito sa Chicken Saga, walang pinapromise na pag naglaro ka nito, kikita ka ng malaki. Kung ikaw nanonood dito para kumita ng malaki, wala yun dito sa channel ko. Ang nasa channel ko is gaming review, gameplay, at pwede nating tuklasin pa kung ano pa yung meron sa NFT. Yung mga iba't gusto kong discover pa ng iba't ibang klase ng mga games, no? So dito yun nga, hindi siya nagpa-promise ng hindi siya financial products. Hindi rin siya investment opportunities, ha? So naiintindihan niyo ba yun, guys? No? Sabi ko nga, once na ang game is maganda, talagang nag-enjoy yung tao, nakaka-relate yung tao dun sa mismong laro, is doon pa lang is may reason, yun na talaga dapat ang reason niya para maglaro. Yung rewards, kung kumikita man o hindi, is talagang kaya nga siya tinawag na rewards eh. So yun yung naging premium mo dahil sa paglalaro, no? No more free to play, X na tayo dyan, no more play to earn, no? So, nandito tayo sa gusto natin is sa gameplay mismo. Okay? So, ayan, yung mga disclaimer nila sa gameplay mechanics and features. So, pwede pa daw magbago without prior notice. Digital asset disclaimer, no? So, they are intended solely for use in Chicken Saga ecosystem lang. Collection disclaimer. So, serve as foundation supplementary aspect of the game mechanics. Are subject to change in functionality, availability, and or integration with game systems. Okay? Do not guarantee any financial returns or resale value. Okay? So, ibig sabihin, once binili mo siya, hindi masasabi na may babalik sa'yo ng ganun pa rin yung presyo. Risk disclaimer, participating Chicken Saga involves risk. Risky. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng mahal, wag mong expect na babalik yung pera mo. Bumili ka nun dahil gusto mo yung game, hindi dahil gusto mong kumita. No guarantees, ayan na. Regional restriction. Hindi siya available sa ibang region where blockchain games, asset trading, or similar activities are restricted or prohibited by law. Players are responsible for ensuring compliance with their local laws and regulation. No? Intellectual property. Ayan. Community participation. Limitation and liability. Okay, updates and change, regulatory compliance. The development team strives to comply with all applicable laws and regulations. However, users are solely responsible for ensuring their participation does not violate local laws or restrictions. Ayan. So, in summary, no, napaka-risky ng mga NFT game, no? Once na ang mindset mo talaga is dun sa earnings, ay talagang mali ang dahilan mo kung bakit ka naglaro, no? Sabi ko nga sa inyo,
bawat laro na tinitignan nyo or kung may makita kayo sa internet, check nyo muna white paper. Check nyo muna yung developer. I-check to ng i-check. Mostly, kapag yan inapag-uusapan na ng maraming influencer, putok na sa market, alam na sa media, ibig sabihin, huli ka na. No? Sobrang taas na ng presyo. So, yun lang ang gusto ko maging lesson na which is natutunan ko sa 4 na taon ko since 2021 ako nag-start, no? Dito sa space na to. Gusto ko yung mga laro. Gusto ko yung concept. Gusto ko yung blockchain. Gusto ko yung NFT. No? Pero once na sinamahan mo siya ng ganong mindset, no, madidismaya ka. Magiging dahilan pa yun kung bakit ang ganda ng project pero dahil nalugi ka or na ano ka, dahil hindi mo naman talaga minahal yung project, hindi mo naman talaga nagustuhan yung project eh. No? Ang gusto mo lang yung kitaan. So, anong nangyari? Wala. No? Nawala lang yung isang project, nawala lang yung isang game nang dahil lang sa ganun. No? Tandaan nyo, kung kikita ka man dito sa mga games na ini-introduce ko sa inyo, yun ay reward nang dahil competitive ka, may skill ka, yun dapat yun eh. Yun ang nire-rewardan. Wala namang problema yung ano eh. Parang yung mga nasa esports, di ba? So, ba't sila binabayaran ng milyon or kumikita sila? Dahil sa skill nila, sa kanilang dedication, sa kanilang drive para mag-compete. No? Dapat ganun din pagdating sa mga NFT. Which is, ang maganda pa dito, no? Ikaw may hawak talaga ng sarili mong asset. Diba? Ang galing, diba? So, anong feedback ko para dito? Kung i-rate ko dito is 1 to 5, so ang rate ko dito sa Sabong Saga ay 3. Napabilib din kasi ako ng developer na to dahil may mga games ako rin na sinusubaybayan. Bumili rin ako ng mga NFT nila, no? Pero natuwa lang ako dito sa Chicken Saga na ang dami naging challenges sa Twitter, mga news, nagkaroon pa sila ng problema sa mga pagde-develop ng laro, budget, or mga pondo, no? But still nakakapag-comply sila, nakaka-deliver sila, napakabilis nila mag-deliver. Sobrang sipag ng mga developer. Walang joke dyan. Hindi nila ako binayaran. Di-review ko lang yung kanilang white paper. Tandaan nyo yan, guys. Ako mismo ang nakasaksi doon sa kanilang At hanggang ngayon, updated sila. Nagpo-post sila sa yung mismong page nila. Yung Chicken Saga, naka-follow ako doon. So, nakikita ko pa rin na talagang active pa rin sila sa community. No? Kaya, syempre, hindi naman natin masabi. Baka isang beses, syempre, biglang nawala yung developer na may mga ganung mga games ako na experience na i-share ko rin sa mga susunod na video. Kaya para doon sa mga tagapakinig natin dyan sa inyo mga Lodi, so comment naman kayo sa baba, like and subscribe. Comment kayo kung meron ba kayo na experience na mga ganun, na mga project na sobrang hype tas bigla na lang nawala. No? I-comment nyo yun sa baba at titingnan natin baka mamaya nagkasama tayo doon sa isang project na yun. So, ayun lang, no? KAG, kita-kita na lang ulit tayo sa arena. Game on!